Okay, general reading po ulit tayo. Dahil general reading lamang po ito, for sure hindi po lahat makaka-relate dito sa reading natin, ha? Check natin yung mga energies. Interesado po kayo sa private reading ko, check nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Or kayo po mismo yung mag-message sa official page ko, nag-iisa lang yan. Hindi po ako mauunang mag-message sa inyo, ha. Yung po yung mga nagpapanggap na ako pag meron nag-message sa inyo. Okay. So, yung pinaka-sitwasyon dito, nakikita ko rito, may feelings pa rin sa'yo tong person na to eh. Meron, may nararamdaman pa itong person na ite para sa'yo. At malakas nga pala yung energy ng water. Cancer, Scorpio, Pisces, or pwedeng may air din. Kaya lang hindi ko alam kung bakit merong something na nagpiprevent dito sa person na to na mag-take ng action. No, nag-aalangan ba siya or hindi ko alam ano tong something na pumipigil sa kanya. Tsaka parang nagkaroon ng period ng pahinga. Nagkaroon ba ng time wherein hindi, alam mo yun, hindi kayo nag-uusap? Or nagkaroon ba ng period ng time out, no? Space between the two of you. Pero, oo, kahit na nagkaroon ng gap or period ng walang communication. Yan. So, pwedeng no communication, no contact tong situation ninyo. Pero, nandun pa rin yung feelings. Okay? Bahala na po kayong mag-identify kung ang napipick up ba ng baraha energy mo o energy ni person mo. Okay. Tinanong ko kasi sa isip ko bakit. Pwede nga bala siya sa family. Either may mga inaasikaso siya tungkol sa pamilya or pwedeng pamilyado na ba tong tao na to, like married. May importanteng nangyari at yun yung kailangan muna niyang asikasuhin. Kaya siguro nagkaroon ng time ng pahinga sa inyong dalawa. Kaya nagkaroon ng no contact, no communication situation. Or worse, kung talagang may pamilya na to, syempre, priority niya yung pamilya niya eh. Okay. So, pwedeng naghiwalay na kayo. Or kung hindi man kayo naghiwalay, merong something dito na hirap siyang tanggapin. Tsaka itong tao na to, hindi pa rin siya naka-move on kasi may 5 of Cups dito. Pinanghihinayangan niya siguro yung connection ninyo. Kung naudlot man ito or naputol. This person is thinking of you. This person is still suffering or laki nung panghihinayang niya. Kumbaga,
Ang laking kawalan, ang laki mong kawalan para sa kanya. Okay? This person is stuck. Stuck siya sa'yo, dear. Stuck sa'yo itong person na to. Hindi niya ito yung tao na hindi niya kaya na mag-isa, na walang jowa, walang partner. Oo, kumbaga yung iba, 'di ba, mamamatay sila pag hindi sila nakapag-chismis sa isa maghapon. Ito naman, siya yung person na hindi niya kaya ng walang jowa. Okay? So may pagka siguro may pagka-dependent. Clingy person ba ito? Yan pa natin energies na itong person mo. Oo. Bukod sa nanghihinayang siya, down na down siya ngayon. Depressed or down na down. Hindi niya talaga kaya, baliktad yung strength. So, nagsasuffer, nahihirapan, hindi maka-move on, maka-get over sa'yo, hindi ka pa rin niya nakalimutan, may feelings pa rin siya. Kaya lang kasi, meron something sa Eight of Swords na parang hindi siya free. Yun na nga, kasi nga nakita ko nga dito pwedeng pamilyadong tao na to. No? Bukod doon, yun nga, na-stuck siya sa'yo kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya siguro matanggap. Basta meron siyang something na hindi matanggap. Pinipilit niyang maging okay kahit hindi. Ayan, Three of Swords reversed. So, hindi pa to fully healed itong person mo. May lumitaw na strength card pwedeng may Leo din dito. Hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Feeling empty. Yun na nga, diba sabi ko nga malaki kang kawalan sa kanya. Feeling niya meron ng may something na kulang sa buhay niya, which is ikaw. Wow. Ang bongga. At kung meron itong ibang kakonek, kung hindi man nasawa yan, pero kung yun, nakikita ko parang pamilyado. Hindi rin siya masaya dun. Hindi rin siya masaya dun sa isang kakonek niya or sa asawa niya kung may asawa man yan. Hindi ka rin niya makontakt or hindi rin niya magawang makipag-communicate sa'yo. For some reason, ano ba to? Binlock mo ba to? Kasi parang may energy dito ng hindi ka niya pwedeng puntahan, hindi kayo pwedeng, alam mo yun, hindi ka niya ma-reach. Unavailable ka. Kasi siguro nga, kung binlock mo nga naman siya, paano kayo magkakaroon ng communication? Kaya naman pala. Okay, merong nang block dito Or nagpalit ng number. Cannot be reached. This person cannot be reached. Sino kaya yan? Ikaw ba yung cannot be reached? Stuck talaga Two of Swords. Na-stuck talaga tong tao na to sa'yo. Ganun katindi yung naging impact mo dito sa person na ite. Hindi siya maka-move on.
Nahihirapan tong person na to. Kung meron man nagawa sa yung kasalanan tong person na to, this is parang ano na siya, alam mo yung parang pinagbabayaran niya na yung ginawa niya. Tingnan natin pa ano pang next energies. Ayan no, nagkaroon ng malaking realization tong person na to. Siguro kung nung una, hindi kanya vina-value. Kaya siguro ikaw na, kung ikaw man yung nakipaghiwalay dito or kinut off mo na yung communication, kung hindi man kayo nag-break, dun lang niya na-realize eh. Kaya napaka-powerful talaga ng no contact, no communication. Kasi madalas na nangyayari yung mga jowa-jowa na ganyan na lagi ka nandyan, hindi ka nila na-appreciate or meron silang ibang kakonect. No, ikaw naman lagi kang available. Pero once na yung babae hindi naghabol, parang doon lang tumataas yung kilay ng mga lalaki na, aba, parang, kumbaga, hindi yun yung usual na ine-expect niya na dapat na gagawin mo eh. So, parang doon siya mai-intrigue, wow, anong meron dito? Siguro may bago na to, ganito, ganyan. At saka, pag nagkaroon ng absence, doon niya na marirealize, no, dati lagi ka nandun para sa kanya, diba? Mamimiss mo or mafe-feel mo nung biglang natigil yun or nawala. So, kaya siguro, nagkaroon siya ng ano dito, pagkagising. O ayan o, maaaring ini-stock ka pa nga neto eh. Tinitrace ka niya kung nagtago ka or kung binlock mo siya. O, tinatry ka niyang i-stock. Pwede rin may earth sign dito. Aside from Leo, aside from water. Pero ang daming signs eh. Pwede rin namang, could be any sign na lang siguro. Hindi na lang magbibigay ng specific. Pero yung major card kasi may Leo na lumitaw. Baka lang, prominent yung Leo. Alam mo, itong person na to, doon lang niya na-realize yung value mo. Nung kinut off mo na siya or nung totally naging silent ka. Nung hindi ka na naghabol or nagparamdam sa kanya. Madalas naman ganun eh. Mababaliktad ba yung mundo? Gusto niya uling makire-connect sa'yo. You have the 2 of Cups. So, maaaring mag-reach out talaga sa'yo ito. Gagawa kasi siya ng paraan with the Page of Swords eh. Para lang magkaroon kayo uli ng pag-uusap. Sabi ko nga, pwedeng nag-i-stock na yan. Naghahanap na yan ng diskarte. Paano kanya ma-reach? Kasi cannot be reached ka nga daw. Ang taray. Ayan o. May some kind of proposal or offer sa'yo tong person na to. Pwedeng second chance yan. Hihingi ng second chance. Or hihingi ng sorry, ng repentance, no? Babawi, makikipag-ayos. Kasi nakikita ko nga dito siya yung, siguro hindi niya in-expect na pag nawala ka, ganyan yung effect sa kanya. Babalik ko. You see, you have the 2 of Cups, you have 5 of Pentacles, dear. So, nagbabalik. Or magbabalik. Yung multo magbabalik, dear, mumultuhin ka na naman uli. Joke. Basta, gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Gusto niya uling ibalik kung anong meron kayo. Gusto niyang mag-reconnect. Yan o. Baga ano to eh. Sa tingin ko magko-confess to sa'yo. Or hihingi ng sorry.
Pinag-iisipan niyang mabuti yan or pinag-isipan niya ng mabuti yan. Kasi nga natuto na ng leksyon, kaya nga niya na-realize kasi siguro hindi niya kinakaya, no? So, magre-reach out to, expect mo na yan. Magre-reconnect ito, gagawa siya ng way. O para sa kanya, hindi pa tapos. Gusto niya uling ayusin, buuin kayong dalawa. Yun talaga yung lumilitaw sa outcome mo eh. Oh, naliwanagan na to. Oh. Itong person na to. Okay, enlightened na to. During the time na nagkaroon ng no communication sa inyo, doon niya na-realize lahat. Doon lang lahat nag-sink in sa kanya yan. Ayan hindi siya makatulog. Kakaisip sa'yo. Palagi kanya naiisip. Maaaring guilty siya or restless. Pwede pa ngang dinadivert niya pa nga yung attention niya sa paglabas-labas, pag gimmick-gimmick, party, inom-inom. Kaya lang alam mo yung kahit lunurin niya siguro yung sarili niya sa alak, party-party, kani-kanino nakikijaming. Pag uwi niya sa bahay, naiisip ka pa rin niya. Hindi ka nga mali sa isip niya eh. Di ba yan kasi nga naputol yung connection ninyo. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies dito. At kung nakarelate kayo, nagustuhan yung reading, don't forget to comment dyan sa baba. Paiwan na rin ng like, pa-share na rin. Malaking tulong yan. Take care. God bless. Babush.